tayo, may kabuluhan ng ating ginagawa. Ang aking po tatalakayin sa inyo ay may pamagat na the joy of the Lord is my strength. Marami ang nakakaalam ng talata na yan at kataga na yan, ngunit nagkakamali ng pakahulugan ng marami. Nehemiah chapter 8 verse 10. And Nehemiah continue, go and celebrate with feast of rich foods and sweet drinks, and share gifts of food with people who have nothing prepared. This is sacred day before the Lord. Don't be dejected and sad, for the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan ng Diyos ang siya ninyong kalakasan. Amen. Yun ang pamagat ng tatalakayin natin ngayon. Pagkatapos itayo yung pader dahil winasak ito ng kanilang mga kalaban. Nakikinig po ba tayo? Amen. Winasak ito ng mga kalaban, yung mga citizen ng Israel at ng Juda ay kinuha sa Assyria at kinuha sa Babylonia. At dumating ang time na ginamit ng Diyos si Zerubbabel para itayo ang templo at ibalik yung mga hibang Hudyo papunta ulit ng Israel. Ginamit ng Panginoon ang isa pa niyang lingkod na si Esther para sa pangalawang pagbabalik ng mga Hudyo sa bahay ng Israel. Sa madaling salita, yung nasira ng mga kalaban, yung templo, naitayo na ulit. No? Yung mga nakatira sa Israel at sa Judah, sa Northern Kingdom and Southern Kingdom ay marami na po ang nakabalik. At si Nehemiah ang ginamit ng Panginoon para naman padiran yung templo at maging safe sila sa kanilang kalaban. At ito po ang nangyari. Doon sa ating binasa, hiniling ng mga tao na basahin sa kanila ang kasulatan. Sabi nila, Ezra, pwede bang basahin mo sa amin ang kasulatan? 6 days after the construction of the wall, 52 days nung itayo ang pader. That is 23 kilometers ang layo. Parang dito, papunta ng Awali, bawasan mo ng 10 kilometers. Ganun kalayo yung tinayo nilang pader. Walang bako, walang heavy equipment. 23 days nilang tinayo dahil sa tulong ng Panginoon. May kasama pang banta, hindi natutulog yung mga gumagawa. Pagkatapos nilang gumawa sa magdamag, magbabantay pat mananalangin. Tayo, pagkatapos natin ngayon, anong gagawin natin? Tutulog. Yung iba, hindi pa tapos, natutulog na. Kaya po, the people assembled with unified purpose, nagkaroon sila ng iisang layunin, at hiniling nila kay Ezra, dahil si Ezra po ang priest nung time na yon, at hinihiling nila na basahin sa kanila ang kasulatan. Alam niyo mga kapatid, nung matapos ang templo, at matapos yung pader, at maraming Hudyo na ang nakabalik, nakaramdam yung mga tao na meron kaming kailangan. Hindi kami makontento sa nakikita naming pader. Hindi kami nakokontento masapatan sa nakikita naming templo. Hindi kami nakokontento na kasama na namin ang aming pamilya. Meron pa rin kulang. At ano yon? Basahin mo sa amin ang mga kasulatan. Binasa ni Ezra ng malakas ang mga kasulatan. All the people assembled with unified purpose at the square just inside the water gate. They asked Ezra, the scribe, to bring out the book of the law of Moses, which the Lord has given for Israel to obey. At ang ibig sabihin po ng the joy of the Lord is my strength. Strength. Sabi nga natin, strength. Strength. Ang ibig sabihin po niya sa Hebrew word, ozas, na ang ibig sabihin po ay fortress, stronghold, pader. Sa makatuwid mga kapatid, tapos na yung pader. Napaka-safe na, napakahalaga nung pader nung unang panahon sa isang kaharian. Sa panahon natin ngayon, katumbas yun ng kuryente, elektrisidad. Isipin niyo, mabuhay tayo ng walang electricity. Maraming kumpanya ang babagsak. At nung panahon nila, napakahalaga ng pader dahil pag walang pader ang isang kaharian, napakadaling talunin sa digmaan. At naitayo na po ang pader, pero ang sabi ng Panginoon, tingnan niyo po, nung basahin sa kanila ang kasulatan, balik muna tayo, no? Nung basahin sa kanila ang kasulatan, natuwa po sila, pero yung iba sa kanila ay umiyak, yung iba sa kanila ay nagtataghoy dahil binabasa ang salita ng Diyos, pero inawat sila ni Nehemiah, huwag kayong umiyak. The joy of the Lord is our strength. Tapos ito ang sumunod na sitwasyon, mga kapatid. Nangyari sa kanila yung tunay na revival. Bakit po? Sa verse 8 lang, they read from the book of the law and clearly explain the meaning of what was being read, helping the people understand each passage. Ang ginawa po ni Ezra, binasa niya ang kautusan at hinayaan niya na maintindihan tong mabuti ng kanyang mga tagapakinig. Look,
At the very next day, sa sumunod lang na araw, ito na naman ang nangyari. On October 9, that is October 8, the family leaders of all the people together with the priests and the Levites met with Ezra the scribe to go over the law in greater detail. Sabi nila, magawain ulit tayo. Parang yung mga taga rito ngayon. No? Magawain ulit tayo, pastor, pakipaliwanag pa. Nang mas maliwanag, in greater detail. Kung kahapon, detailed na, ngayon in greater detail. Ipaliwanag nyo pa ang salita ng Diyos. Ito yung totoong revival. Hindi na si pastor ang nag-i-invite, yung membro na, yung mga kapatid na ang nag-i-invite kay pastor na aralan sila ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi na nagpapakahirap si Pastor Mark na text ng text sa Viber, group message, o umating kayo ngayon. Hindi kayo na magsasabi, Pastor, may gawain ba tayo? At pagka ganun ang inyong puso, mga kapatid, pagka ganun ang puso nyo, kayo na ang naghahanap ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang kagalakan niyo ay kalakasan ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, kayo ang may tunay na proteksyon. Anong gustong iparating sa atin ng message na to? Kahit na may pader ang time na yon ng bayan ng Israel, napapalibutan sila ng napakagandang pader at safe na sila sa kalaban. Gustong iparating ng Diyos, hindi yan ang magtatanggol sa inyo. Amen. Pag wala ang salita ko sa buhay ninyo, prone pa rin kayo sa mga kaaway. Prone kayo sa panganib. Madali pa rin kayong matalo. Ngayon sa panahon natin, ano ang mga tinuring nating pader ng buhay natin? Pera, trabaho, edukasyon. Yan yung mga tinuturi natin na maglalagay sa atin sa kawalan ng panganib. Pag may pera ka, hindi ka nanganganib, ang sikmura mo, laging may laman. Kapag yung anak mo may edukasyon, may tamang pag-aaral, may tamang secular education, hindi nanganganib ang mga anak mo. Bakit? Kasi tapos sila ng pag-aaral. Marami akong magulang na naririnig, Pastor, tapos na po ang pag-aaral ko, kaya kampante na ako. Sino nagsabi sa'yo? Tatawanan ka ni Satanas pag narinig ka. Anong kampante ka na? Sa akin yung anak mo, hindi sa'yo. Kung meron man tayong protection na maibibigay sa ating mga anak, yung kagalakan ng Diyos. Saan siya masaya? Dapat dun masaya ang bawat isang mananampalataya. Nakakalungkot isipin, saan tayo masaya? Sa kasiyahan natin. Sa alam natin pwede tayong maging masaya. Pero ngayon, kung ikaw ay binago na ng Panginoon, ang kasiyahan mo ay nasa kasiyahan ng Panginoon. Ang kasiyahan mo ay nasa kalakasan ng Panginoon. Amen? Ang kasiyahan ng Diyos, ang siyamong kalakasan. Mga kapatid, maraming nagsasabi ngayon na sila'y Kristiyano at tagasunod ni Kristo, ngunit mga tamad pagdating sa salita ng Panginoon. Ang isang malaking katunayan na tayo'y tagasunod ni Kristo, John 8:31. Ang nagsasabing siya'y alagad ko ay nananatili sa aking mga salita. Amen? Sa makatuwid, sa Book of Ezra, nung makita ni Ezra yung pader, yung templo pa lang nakatayo at meron ng 2 pagbalik ng mga Hudyo, hindi siya masapatan. Nagpe-pray sa Lord, gamitin mo ako para ipahayag sa kanilang yung mga kautusan. Aanoy namin ang ganda ng aming paligid. Aanoy namin kung kumpleto kami sa aming tinatangkilik, kung lumalabag naman kami sa iyong mga salita. The joy of the Lord, ang aking kalakasan, ang aking kagalakan, hallelujah, ay ang kagalakan ng Panginoon. Ngayon, kung tatanungin natin ng Panginoon, Panginoon, ano ba ang kagalakan mo? Para yun ang siya naming maging protection. Gusto niyo malaman? What is the joy of the Lord? Uuwi tayo ngayong lahat na our strength is not money, it is not education, it is not your job, no? Hindi yung position mo sa company, ang strength mo. Yun ang mundo eh. Pero ngayon, sama-sama tayong uuwi, kami hindi uuwi, dito lang kami, no? Sama-sama tayong maghihiwalay tayo, pero ang isip natin, Lord, this is our strength. Ano ang strength natin? Yung joy mo. At ang tanong ngayon, ano ba ang joy ng Panginoon? Ano ba ang joy ng Panginoon? Ang una ko pong maibibigay sa inyo, hindi na tayo kailangang lumayo pa in His presence. Ang kagalakan ng Diyos
ay mismo nakapaloob sa kanyang presensya. Pag tinanong mo siya, Panginoon, saan ka masaya? Hindi siya lilinga-linga at hahanap ng kanyang kasiyahan. Pag tinanong mo siya, Panginoon, nasaan ang kasiyahan mo? Mismo na sa aking presensya. Kaya nasabi ng salita ng Panginoon, in your presence, sabi ni David, in your presence, sa iyong presensya, hindi sa palibot mo. In your presence, there is fullness of joy. And in thy right hand, there are pleasures forevermore. Kung ang ama masaya sa piling ng anak, ba't ang Kristiyano hindi masaya sa piling ng kanyang anak? Amen? Ang kagalakan ng ama ay nasa piling ng kanyang anak. Kaya sabi sa Proverbs chapter 8, sa siping ng ama, nandoon ang anak, at ang kagalakan ng ama araw-araw ay ang kanyang anak. Amen? Pero ano ang kagalakan ng mga professing Christians ngayon? No, hindi ang presence ng Lord. Ang kagalakan natin ay TV. Ang kagalakan natin ay nasa mall. Ang kagalakan natin ay katulad ng kagalakan ng mundong ito. Pero ang kagalakan ng Diyos ay nasa piling ng kanyang anak. Kaya nasabi niya 2 beses, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Amen. Amen. Nung maramdaman ni John the Baptist, nung siya'y nasa sinapupunan pa ng kanyang nanay, na nasa kabilang sinapupunan naman si Jesus, nung lumapit si Maria kay Elizabeth, lumulundag niya sa loob. Bakit? Nararamdaman niya yung presensya ni Jesus sa kabilang tiyan. Nagsasaya na yung bata. Kaya kung alam natin na nandito ang presensya ng Panginoon dahil nandito ang kanyang mga salita, masaya tayo. Amen. Amen? Parang mas may dahilan yata na ako na yung magpahinga. Nakakalungkot isipin. Parang kayo pa yung may gana magpahinga ngayon. Kanina nagmamaneo si Tatay Robert. Tawa kami ng tawa. Dahil sabi ko, yung mga nasa likod, tulog lahat eh. At sabi ko, parang sila yung mga nag-preach. At pagod na pagod. Kaya po, ang sumunod po, ano ang kagalakan ng Panginoon? Yun ang ating protection. Pag yun, sabihin natin sa mga anak natin, anak, no, ang tunay na protection mo dyan, kung nasa Manila man sila, una ay ang presensya ng Panginoon. Amen. Kahit na edukado kang tao, anak, kahit na nagpapadala ko ng monthly allowance mo, hindi yan ang magbibigay ng protection sa iyo, ang Panginoon pa rin. Amen. At pag sinaksak niyo sa isip ng anak ninyo, mawalan man sila ng pera doon sa Manila dahil bigla kang natanggal sa trabaho, hindi sila malulungkot, ang presensya ng Panginoon ang magtatanggol sa amin. Parang yung kwento na narinig ko, sabi ng isang probinsyano sa kanyang anak na luluwas, anak, dito sa probinsya, kapag ka may utak ka, kahit walang pera, mabubuhay ka. Pero sa Manila, kapag wala kang pera, kahit wala kang utak, pag may pera ka, kahit wala kang utak, mabubuhay ka. Kaya yung bata, nung lumuwas sa Maynila, dahil yun ang inimplementa sa kanyang kaisipan, hinold up yung bata. No, nung hold upin yung bata, sabi, ibigay mo lahat ng pera mo, kundi pasasabugin ko utak mo. Sabi ng bata, pasabugin mo na utak ko, di ko bibigay pera ko. Sabi ng nanay ko, di ako mabubuhay sa Maynila na walang pera, di baling walang utak. No? Kaya po, ngayon, amen, may bago tayong sasabihin sa mga anak natin, anak, hindi ka bubuhayin ng pera mo. Hindi ka bubuhayin lang ng utak mo. Ang tunay na proteksyon mo ay ang presensya ng Panginoon. Yan ang una kong maibibigay sa iyo. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our wall. The joy of the Lord is our fortress. Yun ang pader natin. Yun ang proteksyon natin laban sa kaaway. Ang kagalakan ng Panginoon. Ano ba ang kagalakan ng Panginoon? One sinner that repented. Kung merong isang taong makasalanan na nagsisisi, ano pong sabi ng Luke 15:10? In the same way, there is joy in the presence of God's angel when even one sinner repented. Kung meron lang ikaw isa na madadala sa Panginoon na magsisisi, mga kapatid, nagbibigay ito ng kagalakan sa Diyos, at ang kagalakan ng Diyos, yun naman, pag bumalik sa iyo yun, mararanasan mo yung kanyang proteksyon at pagsama. Thank you, Lord Jesus. Hindi proteksyon na para bang hindi ka na manganganib sa mga kapanganiban. Kundi proteksyon, naiingatan ka ng Diyos sa pagnanakaw ng buhay ni Satanas sa ikaliligtas ng kaluluwa. Tuloy po natin.
tingnan niyo po yung enjoyment ni Paul. Kung tatanungin natin, Paul, saan ka masaya? After all, what gives us hope and joy? Ano ang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan? And what will be proud, reward, and crown as we stand before our Lord Jesus Christ when He returns? Sabi niya, ano ang joy ni Paul? It is you. Yes, you are our pride and joy. Ang kanyang kagalakan ay mga kaluluwa. Kung ano ang kagalakan ng Panginoon, siya niya rin kagalakan. Amen. Amen? Kung ano ang kagalakan ng Panginoon, yun din ang nagbibigay ng silakbol sa kanyang kalooban para siya ay masigit pang maglingkod sa Panginoon. At ang sumunod po, ano pa ang kagalakan ng Panginoon? Suffering of the righteous. Ang pagtitiis ng mga matutuwid. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, hallelujah, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, kung meron kayong mga kapigatian, mga sitwasyon na pagdadaanan na mahirap ipaliwanag, consider it for a great joy. Amen. Ituring nyo ito bilang isang malaking kagalakan. Yung mga pagtitiis na yan. Bakit? Dahil minsan ulit na umakyat si Satanas. Kasi walang ginawa si Satanas kundi paroon parito eh. Sino yung mga ganon? No? Paroon tsaka parito. Hindi marunong manatili sa Panginoon. No, kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, Kapatid. kailan lang di kita nakikita ah. Ngayon nakikita na kita. Ganyan na ganyan ang trabaho ni Satanas. Paroon parito. Hindi mapakali. O, tignan yung katabi nyo. Totoo yan. No? Hindi ka mapakali. Kung kailan mo gusto mag-attend, mag-a-attend ka. Pagka ayaw mo na. Nung makita ng Diyos si Satanas, paroon parito, tinanong siya, ano ba ginagawa mo? Sabi ni Satanas, sabi ng Diyos sa kanya, nakita mo ba yung anak kong si Job? Kung ano ang kanyang ginagawa, nagtatapat siya sa akin, siya'y matuwid, sumusunod siya sa aking mga atas. Ano sabi ni Satanas? Kaya lang naman eh, yung salitang kaya. Kaya lang naman. Mga kapatid, natitiyak ko isang araw, dito pula tayo, bago tayo pumasok sa langit, tingnan niyo po ako, bago ka pumasok sa langit, titiyakin ng Diyos na si Satanas ay walang masasabi kung bakit ka papasok sa langit. Sa paanong paraan titiyakin ng Diyos na walang masasabi si Satanas? Padadaanin ka sa maraming pagsubok. At pag nakita ni Satanas na palakad ka na papunta ng langit, mananahimik na siya. Siya na mismo ang magsasabi, sige, papasukin mo yan. Talagang nanindigan yan sa'yo. Hindi, pagka nakita ni Satanas yung bawat isa sa atin, pambira, wala pa kang pagsubukin, umaayaw na yan eh. Akin yan. Kaya po, pag may pagsubok, let it be an opportunity. Hindi trabaho, hindi promotion, hindi pera, ang opportunity sa atin, ang opportunity sa atin pag may mga pagtitiis na alam tayong dadaanin para sa Panginoon. Wow! This opportunity ulit to para ako'y magamit ng Panginoon. Opportunity ulit to para masubok ng Panginoon na talagang ako'y para sa Kanya, hindi ako sa kaaway. At nung masubukan na po si Job na siya'y totoo, ano nangyari? Nagmayabang na naman ulit. Sabi ng Panginoon kay Satan, nakita mo? Hindi siya sa'yo, akin yan. Maninindigan yan sa akin. At dumating sa time na itong si Job ay inaway ng Diyos ng walang dahilan. Yun na lang ang natatanging pwedeng panghawakan ni Job para lumakas yung kakampi niya ang Diyos. Pero inaway siya ng Diyos ng walang dahilan. Sabi ni Satanas, tuwan-tuwa na, nako, inaway ka na ng Panginoon, wala pang dahilan, magtatampo na yan. O, di ba? Magtatampo na sa pastor yan. Kasi hindi nabibigay yung gusto niya. Ano? Pero ano sabi ni Job sa Diyos? Lord, kahit patay mo pa ako, magtitiwala ako sa iyo. Though you slay me, I will put my trust in thee. It is an opportunity for me na yakapin ang mga pagtitiis para patunayan sa iyo na ikaw na ang aking kagalakan. Ngayon, ikaw pa ang nawala, hindi totoo yun. Paninindigan ko pa rin dahil ikaw ay buhay na Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi ni Paul, we proudly tell God's other churches about your endurance in faithfulness in all persecution and hardship you are suffering,
And God will use this persecution to show His justice, to make worthy of His kingdom for which you are suffering. Gustong gamitin ng Panginoon yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo para patunay ito na ikaw ay karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Amen. Purihin ang Panginoon. Ano pa ang kagalakan ng Diyos? Ano pa ang kagalakan ng Panginoon? Seeing His people obeying and prioritize the Word of God. Yung makita niya na pinaprioritize natin na sundin ang mga salita ng Panginoon, yun ang kagalakan ng Diyos. Nakita niyo po ba sa Book of Ezra chapter 7 verse 10? Ang sabing ganon, at inilagak ni Ezra ang kanyang puso na alamin ang mga kasulatan. Hindi para ituro, ang unang sinabi nun, upang gawin at ituro. Amen. Amen. Pag naghanap kayo ng bahay, mga kapatid, ano ang una nyong hinahanap? Bahay ba agad? Hindi. Location. Yun ang una nyo muna nga hanapin. At para makapagtayo ka ng magandang bahay at masabi mong maganda talaga ang isang bahay, kailangan maganda rin yung location. Kahit anong ganda ng bahay, kapag nasa pangit na lokasyon, tatanggihan mo yan. Nakikinig ko ba tayo? Amen. At ganun din ang sabi ng Panginoon, para sa mga tumutupad ng aking salita, para kayong nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang bagyo at unos, hindi kayo magigiba, hindi kayo maano, dahil nasa solid rock kayo, nasa solid ground. Pero ang hindi gumaganap ng salita ng Diyos ay matutulad po sa isang tao na nagtayo ng tahanan sa ibabaw ng buhanginan. Amen. At pagkatapos nun, ay magigiba sila. Sabi ng Psalms 119 verse 2, joyful are those who obey His law. Magsaya kayo sa mga sumusunod ng salita ng Panginoon and search for Him with all their hearts. Napakaganda na sinabi ni Jesus dito, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandment and I remain in His love. I have told you these things. Tingnan niyo po, sabi niya ganun, kung minamahalin niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. At sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. Anong dahilan? So that you will be filled with my joy. Amen. Hindi sinabing you will be filled with the joy of this world. You will be filled with the joy of yourself. You will be filled with the joy of the Lord. Pupunuin kita ng kagalakan ko. Yes, your joy will overflow. Pag sumusunod ka sa aking mga utos. Amen. Saan masaya ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon? Masaya sila na nakikita nilang kamukha nila ang mundo. Hindi yon ang pagiging Kristiyano. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus, yung makita mo, yung buhay mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon, yun ang nagre-reflect sa buhay mo. Isipin mo, pag sinabi ng salita ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway at nagawa mong ibigin ang iyong kaaway. Isipin niyo po, natutupad yung sinasabi ng banal na kasulatan sa buhay mo. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Isipin niyo po kung halimbawa maglalabas po ng isang aklat, yung pinakamagaling magluto sa buong mundo. At magpapakita niya yung mga recipe doon kung paano niya niluto yon, pinakamagaling sa buong mundo. At nagawa mong lutuin yon. Bakit? Kasi meron siyang ipinakita sa iyo ng mga recipe kung paano gawin yon, instruction. At magtatanong ang mga tao, bakit ang sarap ng luto mo? Kanina mo natutunan yan. Proud ka na sasabihin mo sa kanya, galing yan sa pinakamagaling magluto sa buong mundo. Nagaya ko yung kanyang ginagawa. Isipin niyo po yon. Pagka nagawa natin yung sinasabi ng Panginoon, nagawa natin yung sinasabi ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. At ito ang magbigay ng tunay na kagalakan para sa bawat isa po sa atin. Amen? Inuulit ko po, ang gusto ni Nehemiah na mangyari sa atin, ng book of Nehemiah na binasa natin, to understand that even the wall is finished, you are not fully protected, it is the joy of the Lord, is our fortress. Now, our fortress, ano pong fortress natin ngayon? Yung mga nasabi ko kanina, popularity, ability na meron tayo. Pastor, hindi ako nanganganib kasi marami akong alam na gawin. Meron akong kapatid na na-meet, alam niya, marami siyang alam na gawin. Mananahe, mekaniko, kahit anong paggawa mo, upholstery, marami pa siyang alam na pwedeng gawin.
magaling siya magpintura, magaling din siya sa construction. Pero tanungin mo, ano trabaho mo ngayon? Yung nga po, Pastor, wala akong makakita trabaho eh. Kahit ang dami niyang alam gawin. Ano? Nakakalungkot dahil yun ang sinasandala niya kung ano yung abilidad na meron siya. Ang tunay na proteksyon natin ay ang kagalakan ng ating Panginoon. Yung mga bagay na nabanggit, dun masaya ang Panginoon. At doon tayo makakaranas ng proteksyon ng ating Panginoon. Ako po ay nandito rin sa lugar na ito. Ang aking pamilya ay iniwan ko sa Pilipinas kasama ng mga ibang manggagawa at mga lingkod ng Diyos. At naniniwala ako na ang proteksyon ng aking pamilya sa Pilipinas ngayon ay yung aking pagganap dun sa kasiyahan ng Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito. Sa iyong mga salita na nagbibigay ng inspirasyon sa amin para kami po ay magtagumpay. Maraming salamat po sa gabing ito dahil inaakay nyo kami sa ilalim ng iyong dakilang kalooban. Panginoon, patawarin niyo po kami kung meron man kaming naging kagalakan na malayo sa kagalakan niyo. Panginoon, patawarin niyo po kami kung meron man kaming pinangahawakan na pwede naming maging proteksyon na malayo sa inyo pong pamantayan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, even the horses are prepared for battle, the victory only comes from you. Kahit ng mga kabayuhan sa pagdigma ay nakahanda, ngunit ang tagumpay, ikaw pa rin ang nagbibigay. Panginoon, kahit nakapag-ipon pa kami ng pera, kahit na kami po ay naka-pension, kahit na kami ay naka-insured, Panginoon, Lord, hindi po ito ang tinuturi naming proteksyon ng aming buhay. Ang proteksyon namin, O Diyos, ay ang kagalakan mo. Hallelujah. Hindi lang titiyakin ang proteksyon namin sa ibabaw ng lupa, titiyakin ang proteksyon namin hanggang sa pangalawang buhay. Tungo sa kaligtasan na inihanda niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon. Mga kapatid, marami sa atin dito ang tila nangangamba. Ano man ang oras mangyari sa atin, pwedeng may mangyari sa ating di maganda sa anumang oras. Dahil sa iba't ibang mga dahilan na pwede mong masabi, kapatid, wala akong ganito, ganito po ang nangyayari sa trabaho ko, Pastor. Kapatid, hindi totoo yon. Ganapin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ganapin mo kung saan masaya ang Panginoon. And that is your strength. That is your osas. That will be your fortress, your wall. Hallelujah. Hallelujah. Doon ka magtatagumpay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat po. Salamat po sa gabi ito. Salamat po. Panginoon, salamat sa mga lingkod mo, Pastor Mark, Sister Edna. Lord God, hallelujah. May pwedeng yung halaga na meron silang maging protection nila. Pero ito'y inilalaan nila para sa iyong gawain. May pwedeng ang lakas nila, Panginoon. May pwedeng ang trabaho nila pinangahawakan. Sapat na itong proteksyon para mabuhay sila sa araw-araw. Pero ipinagkakaloob nila para sa iyo. Ibig sabihin, Panginoon, sa iyo nila natagpuan ang tunay na proteksyon ng kanilang buhay. Maraming salamat po at hayaan nyo, Panginoon, na ang bawat isa o Diyos ay umakbang sa ganito pong klase ng pag-iisip. At sama-sama kaming magtagumpay sa nais mo para sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po sa gabing ito, sa mensahe, munting mensahe na nais mong iparating sa amin. The joy of the Lord, the joy of the Lord, ang kagalakan mo, ang siya naming kalakasan. Doon kami malakas kung saan ka masaya. Doon kami protektado, Panginoon, kung saan ka masaya. Maraming salamat po. In your presence, there is fullness of joy. Winning souls, Panginoon, there is joy. Suffering of the righteous, there is joy. Pagsunod sa iyong mga salita, there is joy, Panginoon. Salamat po, salamat po. Purihin ka, dakilain ko. Hallelujah. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. Tinatawagan ko si Pastor Mark. Thank you, Jesus, para tayo po yung pagbukasan sa panalangin.
Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sige, pasalamatan natin ang Diyos. Thank you, Lord, sa iyong mga salita. Salamat po. Sige, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon, Lord, sa kaliwanagan na patuloy mo binibigay sa bawat isa. Salamat, Panginoon, Lord, dahil, Panginoon, Lord, sa iyong mga salita, nire-reveal mo kung sino kayo, Panginoon, Lord, at nagiging dahilan din po, Panginoon, Lord, kung sino kami sa iyong harapan, Panginoon. Kaya, Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa mga salitang ito at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo nang siyang tumutulak, naging pwersa sa buhay ng bawat sa amin. Natalikdan namin ang dati naming buhay at magpasakop sa iyong mga salita at ang iyong biyaya na puno ng habag at awa na siyang nagbibigay tulak din po sa amin na kami po, aming Diyos, ibigay ang aming buhay sa iyo. Dahil sa malaking ginawa mo sa amin, pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon Lord. Panginoon, sa gabing ito, salamat, Panginoon. Pagpalain mo po, aming Diyos, ang mga salitang ito. Lord, ilagay mo po sa buhay po namin, sa puso po namin ang mga salitang ito na hindi po na pwedeng nakawin ni Satanas dahil, Panginoon Lord, ang mga salitang ito ay sa iyo. Lord, magdesisyon kami ng tama sa iyong harapan. Salamat po sa iyong mensahe. The joy of the Lord is our strength. Pagpalain mo ang bawat isa at pagpalain mo, Panginoon Lord, ang bawat pagpapagal ng iyong aming pong mga kapatid. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Praise God. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. At tayo dumako na sa ikalawang bahagi ng gawain ng Panginoon, ang pagbibigay. Tayo po ay magkaroon na ng kagalakan. Be a joyful giver. Galing po sa ating mga puso para po sa gawain ng Panginoon. Salamat sa iyo. Pass this baby. From there. From there. I like that. Mommy, say hello. No, don't be scared. Please. Don't be scared. After. Ang panganay ko sa iyo at iyaman. Buhay ko sa kaluman. Hindi makayanan kapag kaluman. Mahalin bumayo ko aking dalangin. Diyos ay tanggapin ang alay ko ay gawin. Wala nang ilaman
po sa Diyos. Dance po natin ang mga nagbigay. Lord, thank you po, Lord God, sa mga nagbigay, Lord God. Lord, pagpalain niyo po ang mga nagbigay, Lord God. Lord, ang kanilang trabaho, Lord God, ibalik niyo po ang siksik, liglig at mga po, Lord God. Lord, gamitin mo po ito sa ika-expand ng iyong gawain, Lord God. Maraming salamat po sa mga ginamit mo sa aming Pastor Luis, Lord God, na ginamit mo sa harapan, Lord God. Binigyan niyo po ng kalakasan, katanungan nagmumula sa inyo, Lord God. Maraming salamat po. Binabalik ko ang mataas na purit pagsawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo huling bago po tayo huling manalangin, magwakas po sa panalangin. Sa Sunday po, meron po tayong pamamahayag, mga kapatid po sa Panginoon. Doon po tayo sa venue natin ng anniversary. At ito naman po yung tama po yung ating pong pinag-aralan kanina, na ang kagalakan po ng Panginoon ay ang kaluluwa. Amen po ba? At bilang isang Kristiyano, ang kagalakan din po natin ay magdala ng kaluluwa sa harapan po ng Diyos. Amen? At mag-invite po tayo ng mga kaibigan po natin na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Na doon po natin yung blessing na tinanggap natin, hindi man material, pero yun yung pinakamahalagang bagay na pwede natin ibigay sa mga kapatid po natin. Amen po ba? At doon po tayo magbigay po ng mensahe ng ating pastor. At yun po yung pamamahayag. Pahayag natin sa kanila yung salita ng Diyos. Kaya doon po tayo sa Sunday, alas 8 po ng gabi, mag-uumpisa. Kaya purihin po ang Panginoon at pasalamatan natin ang Diyos. Amen. Kaya sige po, tayo po ay tumayo bilang pong paggalang po sa salita ng Diyos. Basahin po natin. Basahin po natin lahat. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in the pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and the staff, they comfort me. They prepare the table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ang bawat isa sa naririto, Panginoon Lord, patuloy ko pong pinagpapala ang kanilang mga buhay. Panginoon, salamat po, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, na ang mga salita mo ay totoo. Na lahat ng mga bagay, kung inuna ka namin, ang mga bagay, Panginoon Lord, na ang mga bagay na gusto po namin ay dadagdag mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga kumpanya na pinagkukuhanan po namin na kayo ang nagbigay, na siya pong magiging daluyan po ng blessing po sa amin at patungo sa iyo, Panginoon, at sa mga kasaming pong pamilya. Pagpalain mo din po, Panginoon Lord, ang bawat isa na rito sa gabing ito, Panginoon, na patuloy na nagbigay ng panahon at oras para sa iyo, na sa ganon, Panginoon, makilala ka ng lubusan. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon Lord, na gumanap sa gabing ito, na patuloy mo silang pagpalain at patuloy, Lord, ng iyong pagkilos ay patuloy nilang maranasan. Sa bawat isa, Panginoon Lord, na sa gabing ito, patuloy po namin inaangkin ang kapangyarihan ng pagkilos ng Banal na Espiritu Santo at pagpisan ng iyong mga salita, na sa ganon, Panginoon Lord, mapakamuhay po kami ng nararapat sa iyong harapan. Pinupuri ka namin at sa isang linggo na naman, Panginoon Lord, napakipagbaka namin po dito sa mundo ito. Hayaan mo ang salitang ito, Panginoon Lord, ang magbibigay kagalakan po sa amin, na patuloy po namin ganapin ang iyong mga salita. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin sa lahat ng mga anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Praise the Lord. Saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Wala katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Wala katulad mo, oh Jesus.
mo, oh Jesus. Wala katulad mo, oh